Tingnan naman ninyo ang ngiti ni Leni Robredo. Abangan, Marcos to meet Leni as presidential talks heat up. President Ferdinand Marcos Jr. is set to meet with his former political rival, Naga City Mayor Leni Robredo. Kung sino yung mga kaalyado ng kaaway niya. Marcos taps Duterte ally Melvin Matibag as new NBI chief. President Marcos Jr. has appointed lawyer Melvin Matibag as next director ng NBI. A move confirmed by Malacanang but without detailed explanation. Walang paliwanag siya. At may mga importanteng announcement dito na gusto kong mapanood po ninyo mga kababayan. Panoorin natin. Tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25. Reaction lang po ma'am ng Palas doon sa sinusulong ni Senator Robin Padilla. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So, once again, pag-usapan natin yung mga importanteng mga balita ngayong araw na to. Tingnan naman ninyo ang ngiti ni Leni Robredo. Abangan, Marcos to meet Leni as presidential talks heat up. President Ferdinand Marcos Jr. is set to meet with his former political rival, Naga City Mayor Leni Robredo, in her home turf as talks of the 2028 presidential race heat up after Vice President Sara Duterte declared her candidacy. Nauna na si Sara, as you know, na nag-declare na tatakbo siya, mga kababayan. Habang hindi pa po nire-release yung ICC warrant, ni panya muna. Pag halimbawa, ma-issue na po yung ICC warrant kay Bato at saka kay Bongo, later on siguro baka kasama na si nakita niya kasama. Sabi niya mismo ni nasa lista daw siya, sabi ni Chucky, diretso na siyang tumakbo. Hindi na sa pagkapangulo, kundi ready si Leni. Ocular. Inspection po si Leni Robredo. Ocular for inspection for PBBM visit. Pinalilinis niya. Siyempre, kay si Vince Dizon po ng DPWH. Oplan kontra baha in Naga ahead of BBM's visit. The Department of Public Works and Highways along with Naga City Mayor Leni Robredo launched the Oplan kontra baha pilot program at Sagop Creek. The dredging and desilting operations were carried out ahead of President Ferdinand Marcos Jr.'s scheduled visit sa Saturday po, February 21. Magbibisita sa Naga City yung ating Pangulong Bongbong Marcos as previously announced natin at makikipagkita po kay Leni Robredo. And because of that, ang mga aka-aka pa man lang, baka unipink na. Ano tingin ninyo mga kababayan? Kasi pinopost talaga po si Leni Robredo ng mga liberal, dilawan at mga piglawan. May mga nauna na po na mga dilawan sa cabinet ni President Bongbong Marcos. Ang mismong executive secretary, pumalit kay Lucas Bersamin. Dilawan po, asawa ni si Recto, dating Senador Recto. Dilawan yan. Sa mga si Mrs. Lisa Marcos, barkada ni Chris Aquino. Bumisina nga po. Sa politika po, pag dapat relax lang tayo, mag-observe lang tayo mga kababayan. Pero ang tanong ko sa inyo, tanggap ba ninyo si Leni? Ako, pwede ko nga umalimbing. Anyway, galit yan sa akin, yung kampo, mga Bicolano, binoto si Leni Robredo. Ako lang yung Bongbong Marcos dito. Marami din kami. Kasi number 2 dito si President Bongbong Marcos. Number 1 si Leni. Bicolano opposition country. Anti-Marcos ang karamihan dito. Kaya nung election po, galit na galit sa akin yung mga supporters na dating vice-presidente. At yung mga Bicolanong kababayan ko, ewan ko, pati siguro ngayon, galit pa sa akin. Pero si Leni, alam naman natin, mga kababayan, na abogada. Kaya lang, pag nagsalita si Leni, kaya siya nabansagan, lutang. Pero mas okay naman si Leni Robredo kaysa kay Chucky. Kung pagpiliin ako between Sara Duterte, Leni Robredo ako. Tapos, siyempre, Bicolana. Pag ganon,
yung dream mga kababayan, hindi pa kami nakaka-produce ng isang Bicolano, full-blooded Bicolanong presidente. Vice Presidente si Leni Robredo. Kaya lang, kalaban niya si Bongbong, nadali ng smart magic. Pero pass is pass. Ganun ba ang politika? No permanent friends or permanent enemies. Kita ninyo, magbarkada si Sara Duterte. May I love you pa si Sara sa ating Pangulo. Tapos pinagbantaan man lang, inaway-away. Matindi ngayon ang away. Hindi man actually away ng dalawa. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang ating Pangulo, hindi man ang away, hindi man siya palaway. Ang away po si Sara, yung mga Duterte. Nang away kasi alam naman ninyo, palaaway. Ngayon, kung bakit walang paliwanag yung palasyo, bakit si Matibag, of all people, si Matibag, Atty. Matibag, PDP Laban, Secretary General, ginawang NBI Chief, ano yung nasa likod ng kwento o motibo? Bakit of all people, gawing NBI Chief? Si Atty. Matibag, PDP, alay ni Duterte, ni Digo. Kung sino yung mga kaalyado ng kaaway niya. Marcos Taps, Duterte alay, Melvin Matibag as new NBI Chief. President Marcos Jr. has appointed lawyer Melvin Matibag as next director ng NBI. A move confirmed by Malacanang but without detailed explanation. Walang paliwanag siya si Press Officer Claire Castro. In a press briefing, Castro declined to provide specifics on the timing of the takeover, whether Matibag has taken his oath, or the exact reason behind the appointment, sabi dito sa balita. When asked about Matibag's ties to former President Rodrigo Duterte and his PDP Laban affiliation, Castro stressed that the appointment niya falls under the President's authority. Basta, ginawang NBI Chief, makaduda niya Mr. Maravilla. Di ba yung NBI, yung nag-imbestiga ng kung ano-anong krimen, di ba? Daming kinasangkutan ni Sara. Tapos mga kaalyado, mga senador, kaalyado ni Sara Duterte. Pero yung inappoint na NBI Chief, PDP Laban. She added that the President decision was anchored on trust. So may tiwala yung ating Pangulo sa isang PDP Laban, alyado ng ating Pangulo, ng dating Pangulong Digong. Ano nangyari? Ano to? Bakit ganon? May waga yung appointment na as NBI Chief. She added that the President decision na niya anchored on trust. Nakitaan po niya si Atty. Melvin Matibag na maaaring pagtiwalaan, maaaring magtrabaho para sa gobyerno. The palace stopped short of discussing political implications, even as the appointment places known Duterte ally at the helm of one of the country's key investigative bodies. Ano ang dahilan ng ating Pangulo na magtiwala sa isang PDP Laban former Secretary General? Kalyado ni Digong o nag-shift na ng loyalty. Baka, Matibag will replace Lito Magno, who was named as acting NBI Director late 2025 following the resignation of former Director Jaime Santiago. Anyway, makita natin mamaya, mga kababayan. I-play ko muna, mga kababayan, to. Sayang man kasi ng panahon ninyo sa panonood sa akin. Yung mga importanteng announcement at pagtatanong, press briefing po ito ni Yus Claire Castro. At may mga importanteng announcement dito na gusto kong mapanood po ninyo mga kababayan. Panoorin natin. Tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25. Reaction lang po ma'am ng Palace doon sa sinusulong ni Senator Robin Padilla na Sara and Amy tandem for 2028, given na Senator Amy is a sister po ni President. Thank you. Sila din po ang dating tinawag na Team Itim. So ngayon po wala Team po Itim. maaaring tugon at hindi pa po tumutugon o nagre-react ang Pangulo patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Tawag niya Team Itim. The White Customs Commissioner has stated February 2, 2026 when he was officially sworn in June 30 last year po. Ang kumakalat na sinasabing papalitan si Commissioner Arnel Nepomuceno ay wala pong katotohanan. Ang lumalabas po ng dokumentong yan ay ibibigay po natin mismo sa NBI dahil marami na po talaga ang namimihasa o maabuso sa kanilang mga sinasabing freedom of expression. So yan po ay ipapaalam at ihatid natin sa NBI para makita
at maimbestigahan kung saan nanggagaling ang mga peking impormasyon na yan. As Malacanang completed its review of DNR Secretary Lotilla's appointment records po, despite his nomination being bypassed 3 times by the CA, is the palace now considering resubmitting his nomination, seeking legal clarification on his eligibility or preparing to appoint a replacement if confirmation remains uncertain? As of now po, I cannot give you any update. Hihingi po ako maya-maya patungkol po kay Secretary Lotilla. Last po ma'am, may nangangamba po bang revamp or balasahan sa mga appointees ni Presidente? Nag-commercial. Welcome to Brisbane. Dali lang po. Riverfront ba? Sa ngayon po, wala pa pong ipinaparating sa atin na anuman. Kapag ka po meron na, ibibigay ko po sa inyong update. Maraming salamat. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, you're wearing pink. Is it nice? That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si Vice President, dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan na sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayun po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. And follow up lang po, lumulutang yung Leni Risa, pambangga dun sa Sara Ivy. Ano pong reaction ng palasyo? Wala pa rin po. Hindi pa rin po ito na pag-uusapan. Sabi nga po natin, trabaho, 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 hindi bakasyon. Thank you. Sunod May na tanong patama mula kay na naman Michelle po. ng All TV. Kay Sara, bakasyon. Mahilig sa bakasyon. Good afternoon, Yusek. May we get the palace's reaction to the remarks from the Makabayan bloc describing Vice President Sara Duterte's announcement of her intent to run for president as a threat to congressman amid the pending impeachment complaint? They think that her declaration could be intended as a panakot to congressman, so they would reconsider their positions on her impeachment. How does the palace view these statements? Opinion po yan ng Makabayan Bloc. Siguro kung yan po yung nararamdaman nila, maaaring may katotohanan. Pero sa mga nahalal po sa House of Representatives, ganyan po ba ang gusto nilang makita ng taong bayan? Na sila ay natatakot dahil lang sa pagdedeklara na tatakbo ang isang vice presidente sa pagkapangulo sa 2028. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya Correct. tatakbo sa pagka-presidente. Sunod na tanong mula kay Jean Mangalus, Philippines.com. Good afternoon. So, Mary Jane Veloso's family and migrant advocates have repeated their call for clemency for her. The family said that they've been directly communicating with the palace over this request. So, the group even challenged President Marcos to visit Ms. Veloso. So, how does the palace respond to this? Ang huli ko pong tugon at yun po ang pinakahuling ibinigay sa aking impormasyon, inaaral po yung pinaka-minutes of the meeting para kung magkaroon man po ng pagdidesisyon ng Pangulo, wala po siya malalabag na anumang protocol or anumang nababanggit sa minutes of the meeting. Meeting po with who? Minutes of the meeting, nung ito ibinigay, nung isinorender sa atin, nagkaroon ng repatriation, negotiations for repatriation ni Ms. Mary Jane Veloso, titignan lamang po nila kung ano yung naging usap. So, is the palace inclined to grant her clemency? Sa ngayon na hindi pa po natin masasabi dahil inaaral pa po. May timeline po ba? May timeline? Wala pong naibigay sa atin. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon po. Isinusulong po ni Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang libreng kuryente para sa mga pamilyang mababa ang konsumo. Ano po ang reaksyon ng mga Malacanang dito?
Sakaling maipatupad ito, sino po talaga ang sasagot sa gastos? Ang gobyerno ba o may posibilidad na maipasa ito sa ibang consumers? Sa ngayon po, ipinapaira na po ng administrasyon na libre ang hindi lalagpas sa 50 kilowatt-hour na konsumo ng mga benepisyaryo ng 4Ps. So kung magiging maayos po ang provision na ito sa bill na ilulunsad or nais na isabatas ni Congressman Sandro, pag-aaralan po ito. Pero maganda po ito para sa ating mga kababayan. Magiging maganda po ang epekto nito at hindi sila masyado mahirapan kung ang konsumo nila ay maliit at makaka-encourage to na huwag masyado mag-aksaya ng elektrisidad o ng konsumo ng kuryente. Pero ito po aaralin. So hindi pa po natin masasabi kung papabor o hindi dahil kailangan pong maaral ang mga provisions na to. Salamat, Yusuf. This product is designed to darken only the May hair, not commercial the na scalp or naman. facial skin, as you can see here. If it gets on your skin, Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Maraming komersyal ang gobyerno. Secretary, in former President Rodrigo Duterte's latest request to the International Criminal Court, sinabi niya po na i-waive niya yung right niya to appear before the pre-trial chamber because wala daw pong jurisdiction sa kanya. And in that particular filing, he also mentioned na it was the office of the president who allegedly funded the private jet that took him to The Hague. He insists na he was kidnapped from the Philippines. May we get a confirmation or a reaction from the palace with regard to the allegation na ang taxpayers' money daw po ang ginamit para pondohan o rentahan yung eroplanong nagdala sa kanya doon? Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay ayon po sa batas. RA 9851, maliwanag ang sinasabi sa Section 17 na kapag ang isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain o kahit po ang akusado. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851. Meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Follow-up question, meron pong ilang previous statements si President Ferdinand Marcos Jr. saying na his administration will not recognize any arrest warrants kasi hindi na daw po tayo miyembro ng ICC. How do you reconcile that statement from the succeeding actions of the administration? And maybe also get a categorical answer if it was the OP who funded the plane to The Hague? Pakibigay niyo po sa akin yung konteksto na sinabi ng Pangulo na hindi niya i-recognize ang warrant of arrest na i-issue. Yes, ma'am. I will give you the link of the video later. I think he was asked during a media press briefing several years ago, even before this erupted, when the unit team was still together. He made that statement. Sa aking pagkakaalam at aking intindi sa sinabi ng Pangulo sa mga previous statements niya, hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Maliban lang kung mayroong ibang legal options or rather legal study on this. Yun ang aking huling natandaan. So ngayon, kung meron ngang batas, sinabi natin pinapairal na RA 9851 at yung ating obligasyon sa Interpol, hindi man natin kinikilala na may jurisdiction ay ICC ngayon, sa ngayon. Pero ang ICC ay nagkaroon ng jurisdiction sa mga aksyon na naganap nung tayo pa ay miyembro. At hindi po natin pwedeng iwasan yon dahil meron pong residual obligation
ang administrasyon na ito. Last from my end, may ballpark figure as to how much we spent for that particular flight? Wala po akong detalye sa ngayon. Okay po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, sinasabi po ng Pangulo, of course, that he doesn't want to talk about the elections as of yet at gusto niya magtrabaho. Pero gustuhin man po niya o hindi, following Vice President Duterte's announcement yesterday, it's going to be political. It's going to be about the elections moving forward. How does the President see this affecting his plans, his governance? Wala, hindi maapektuhan. Maaapektuhan ba ng isang vice presidente na nag-announce lamang siya na siya'y tatakbo ang pagtatrabaho ng Pangulo? Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay o mga sinasabi ng vice presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. So hindi po maaapektuhan ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa, maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, at masolusyonan ang issue sa baha na hindi na solusyonan noon pa. Correct. And given that, makakaasa din po kaya tayo na the President will make statements concerning the Vice President's tirades against him. Dahil yun nga po, it's election season. Nung pa natin sinasabi, lahat ng sinasabi ng Vice Presidente, halos doon, fake news. Ano pa ba? Ang dapat sagutin pa ng Pangulo. Fake Kung kayo news? mismo taga-media, alam nyo na ang lahat halos ng sinasabi ng Vice Presidente ay fake news. Sunod na tanong mula kay Sammy Dinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po kami regarding po dun sa naging commitment ng DPWH kay President regarding sa flood control. May Putol-putol. kung may ilang projects yung ma-complete yung rain season this year. Kahapon ay nag-usap po sila ng Pangulo. Ang detalye po ay na kay Sec Dave, pero po ang natatandaan ko na banggit sa atin, meron pong inaasahan tayo na pagpapagawa ng classrooms ng 13,000. Yun po ang isa nabanggit. At of course, patuloy pa rin po ang ayusin ang mga hindi natapos na mga proyekto, lalong-lalo na siyang nagiging sanhi ng pagbaha. Ibibigay ko yung detalye, pagkakuha ko lamang po ng mga... This is the hair dye everyone is looking for to cover gray hair. If you get gray hair at your hairline, don't dye it after... Akin ako. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, in connection na po doon sa naulang tanong. Tanong ng masa po. Nasindak po ba yung administration dito sa several announcement like VP Sara announcing her decision to run for president in 2038 and yung sinasabi si Senator Robin Padilla supporting VP Sara and Amy Marcos. Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. So hindi po nakakagulat kung siya mag-announce na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores. Nagagalit na naman si Sara kay Yusek, nag-post po ng Instagram story si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo about an ocular inspection para po sa pagbisita raw ni Pangulong Marcos. Can you confirm if the President will visit Naga anytime soon at ano po yung pakay ng Pangulo doon sa pagbisita? Nabanggit ko po kanina sa ating good news. Yung Oplan kontra baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. ayos Sabado. na ayos. And bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Yan ang abangan nyo. Wow! Yun lang po ang ating, yun lang po ang binigay na impormasyon. Dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun naman po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin.
One last po. Possible po kayo na mapag-usapan ang possible alliance or plans for 2028 elections because some analysts are floating the name of former VP Leni as a strong candidate against Vice President Sara in the 2028 elections. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi para tayo mag-announce na kayo tatakbo o hindi. Napakaaga para mamulitika. Ang dami pong dapat na ayusin sa bansa natin. Maraming dapat na ayusin na interes ng ating mga kababayan. So, masyadong maaga ang pag-usapan kung sinong tatakbo sa 2028. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. So, sorry, follow-up lang po dun sa nabanggit ninyo. So ano po kaya ang motibo ni VP Sara sa kanyang maagang pag-anunsyo? Siya po tanungin niyo. Hindi ko po alam ang kanyang utak. Would you have a theory? Theory? Hypothetical. Sa kanya na lang po niyo. Kung ano man ang kanyang masamang motibo, ang kanyang magandang motibo dito, hindi ko po masasabi. Okay. On to my question, ma'am. Magkakaroon po ba ng pagbabago sa liderato ng NBI? Yes. Sino po ang itatalaga? Attorney Melvin Matibag. May we... Ang rason ay hindi po na ipukol sa atin. Yan lamang po ang aking maibibigay sa ngayon. Has he taken his oath at meron po kayang specific instructions ng Pangulo sa kanyang pagtalaga kay Attorney Melvin Matibag sa NBI? Kapag nabigay na po sa akin ng detalye, ibibigay ko rin po sa inyo. So effective when, ma'am? Yan pa lang po ang ibinigay sa atin. Magkakaroon po ng bagong NBI Director sa katuohan po ni Attorney Melvin Matibag. Tanong mula kay Ace Romero, Salamat po. Philippine Star. Confirm lang po namin, ito po yung kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP laban. Sa aking pagkakaalam. What does this say about the decision of the President or his interactions with other stakeholders in politics? Muli, yan lamang po ang ipinabout sa atin. Kung ano ang dahilan, ibibigay ko po sa inyo kapag ka naibigay niya po sa akin. Follow-up question mula kay Maricel Halil, TV5. Yusek, but at least can you give us the reason why the President chose to appoint Attorney Melvin Matibag, who used to be part of the Duterte administration? Yan lamang po ang ibigay sa akin impormasyon. Hindi po pa naibigay sa akin ang rason. So kapag ibinigay na po sa atin, una-una prerogative naman po. Una-una man po prerogative po ng Pangulo. Una-una, masasabi natin bakit niya in-appoint or i-appoint. Nandun po yung tiwala. Nakitaan po niya ang si Attorney Melvin Matibag ng maaaring pagtiwalaan. Maaaring magtrabaho para sa gobyerno. Pero kung ano yung pinaka-reason, hindi pa po nasasabi sa akin in details. Kapag ka po naibigay na sa akin, ipapasa ko po agad sa inyo. Ayos. Wala nang tanong mula sa NPC. Balik sa iyo, Yusek Claire. PNP SAF nagkamit ng 14th place sa ginanap na UAE SWAT Challenge 2026. Malaking karangalan ang inuwi ng mga mahuhusay na miyembro ng PNP Special Action Force sa katatapos lamang na SWAT Challenge na idinaos sa United Arab Emirates nito lamang Pebrero. Nasungkit ng ating mga tropa sa pamumuno ni Police Major General Mark Pespes ang ika-14 na pwesto matapos na ang umaatikabong paligsahan sa pagitan ng 109 na bansang kalahok. Kabilang sa kupunan ng Pilipinas, sina Police Master Sergeant Rickson Sanggut, Police Corporal Bruce Lee Balauas, Police Corporal Silvestre Bangigi, Police Corporal Alexis Bismonte, Police Corporal Jerome Gakayen, Patrolman Randall Tupac, Patrolman Kevin Quezon, at ang kanilang team leader na si Police Captain Allen Daw Ines. Naging instrumental naman sa tagumpay ng ating kupunan sina Police Senior Master Sergeant Jonathan Rex Acad bilang team coach at si Police Lieutenant Colonel Ray Balcueva bilang Head Delegate and OIC.
Nalagpasan ng PNP staff ang 5 events na may overall time na 14 minutes and 14 seconds at siyang naglagay sa kanila sa 14th place sa paligsahan. Maraming salamat po sa inyong inuwing karangalan sa bansa. Saludo po kami sa inyong dedikasyon, husay at galing sa trabaho. Mabuhay po kayo. Tingin ninyo, bakit si Matibag po, PDP Laban at alay ni Digo, NBI Chief? I-post ninyo ang inyong mga comments, pero mamaya basahin ko sa inyo yung possible reason of all people. PDP, sino ba itong si Matibag na dating Secretary General? Yeah, kasi hindi man pinakilala ni Yossi Castro. Ayan siya, Attorney Matibag. Columnist siya sa Tribune. Marcos chooses former Duterte appointee as new NBI director. Sabi dito, not only had Matibag been the acting cabinet secretary under Duterte in 2022, but he was also the Secretary General ng partido PDP Laban. Palace press officer Claire Castro confirmed that Matibag was appointed as new NBI chief, but the reason has not been given. Yan lang po, sabi niya kanina. Ibinigay sa atin. Tapos, sabi dito, however, there had been apparent trips between pro-Duterte forces. Matibag has yet to be administered resource. Palace has not disclosed why Marcos chose a former Duterte appointee, especially amid increasing political tensions with the Davao clan. The Dutertes and their allies have openly criticized Marcos, stating plan to take power in 2028. However, there had been apparent trips. Ito yung importanteng kwento. Philippine Star itong binabasa ko, mga kababayan. Apparent trips within the pro-Duterte forces. May hindi pagkakainintindihan pala. Matibag had filed a disbarment case against former presidential spokesperson Harry Roque for allegedly spreading disinformation. Nagka-diferensya. Matibag had also called Vice President Sara Duterte a bratinela in a media interview. Ibig sabihin, hindi niya gusto si Sara. Bratinela, spoiled brat. I-share ko sa inyo mga kababayan ang isang column written by Matibag, Attorney Matibag, opinion, September 12. Dito po, maintindihan ninyo kung bakit may tiwala yung ating Pangulo kay Attorney Melvin Matibag. Siya yung ginawang publish, Attorney Melvin Matibag, Alvarez Matibag. Ang titulo nitong column niya, Inday Sara da Bratinela. Baga dahil dito sa column na ito mga kababayan, nabasa ng ating Pangulo, dito itong pagkatiwalaan. Hindi lang po siguro ito, kundi dahil po sa abogado, magaling na abogado itong si Attorney Matibag. Power Dynamics by Attorney Melvin Alvarez Matibag. Basahin ko sa inyo. Ito yung tinawag na bratinela ni Attorney Matibag, si Sara. Some political circles have been wondering why. My recent articles have been critical of personalities aligned with former President Rodrigo Duterte. I have recently criticized former spokesperson Harry Roque for his association with cyber fraud hub operators in Porac. Malalim yung alam niya Pampanga. San Liming, a transnational fugitive from China who was arrested in his house sa Baguio City. Sabi ni Attorney Matibag, I have also written about the penchant of Vice President Sara Duterte for confidential funds. Galit si sa confidential funds ni Sara. Mali na paggamit. I-billion-billion po ang confidential funds na ginamit ni Sara parte sa impeachment, articles of impeachment nung mayor pa siya sa Davao. Kasama yun, hindi lang yung vice presidente siya at defense secretary. I have also written about the penchant of Vice President Sara Duterte for confidential funds and her allergy to accountability. Binabanatan niya si Sara. Pero dating kalyado ito ng tatay niya.
During the incumbency of President Duterte, I served him well. Naglingkodan niya ako ng maayos sa kanya. I followed his instruction and never placed him in precarious situation. Loyal siya. Before the end of his term, I even supported the continuity of his peace in order and infrastructure program, sabi ni Atty. Matibag. The Constitution gives the President 6 years to serve the country and serve it well. There is no second term and no second chances. The sitting President, for the sake of political and economic stability, needs our support. Kahit kaalyado siya, naging loyal siya, ay digong. Pero nang naupo yung ating Pangulo, sabi ni Matibag, kailangan niya natin suportahan yung ating Pangulo. Kaya siguro na sabi ni Yussi Castro, may tiwala niya. Siyempre kung walang tiwala, hindi man siya kukunin kahit lalo pat kaalyado dati ni Digong. Ito, mga kababayan, ang possible reason. Objective siyang tao. Di ba? Matino na mag-isip. In the 2022 national election, sabi niya, I was with PDP Laban and stayed with it even though we did not have our own candidates. The party did not want to go head-to-head with Sara Duterte. In the unity, we instead supported them. It was Sara Duterte and Harry Roque who were on stage with then candidate Bongbong Marcos. PDP was relegated to the sidelines. Nag-support sila sa PDP, sa Unity, pero relegated to the sidelines. Tabi-tabian niya, tabi-tabi. Hindi kayo kailangan. May sama ng loob. When Sara Duterte did not get the position she wanted to control, she acted like the spoiled brat that she is. She announced to the public that she preferred the National Defense Portfolio. Alam na ninyo kung bakit hindi binigay ng ating Pangulo yung defense kay Sara. At kung bakit si Sara galit na galit. Ito yung kinikwento ko sa inyo. Galit na galit si Sara kasi yung request niyang defense, hindi defend ang gusto niya, defense. Hindi binigay ng ating Pangulo. Obvious naman po ang rason ng ating Pangulo kung bakit hindi ibinigay sa kanya. Sabi ko nga, alangan ibigay. Alam naman natin kung ano sila. So ito yung sinasabi natin kung bakit nanggagalaiti si Sara. That she preferred the National Defense Portfolio but she did not get it. She wanted her preferred candidate as a Speaker of the House. She did not get it. Gusto, mga kababayan, ni Sara ilagay si GMA. Nag-ambisyon si GMA, napalitan si Speaker Martin. Alangan naman ibigay ni natunugan po. Kaya doon, mga kababayan, tinawag na tambaluslos ni Sara si Martin. Nialangan man ibigay at hayaan yun ng ating Pangulo. Pag tinanggal mo si Martin, ma-impeach si PBBM, matutulad kay ERAP, na yun man talaga, alam na yung plano. Plan B. Naintindihan na ninyo kung bakit si Sara pumayag na Vice Presidente kasi yung Plan B ang i-execute nila. Hindi nangyari. So, naintindihan na ninyo kung bakit si Sara Duterte tinawag na tambaluslo si Martin, galit na galit. Naintindihan na ninyo kung bakit si Matibag inappoint as NBI Chief. Kahit kaalyado dati, bagong NBI Chief. Kasabay pa ng napipintong impeachment trial ni Sara. Kaya yung mga ngiti-ngiti ni Yussi Castro po, makaulugan at pinipresya na ipaliwanag, kinukunan ng paliwanag ng media. Hindi siya, hindi ko man niya alam. Sa susunod niya, baka hindi man sinabi. Siguro niya, trust. Idiritso ko. She wanted her preferred candidate as a Speaker of the House. She did not get it. So, she went on a rampage. Yun na galit na si Sara. Cyberbullying, name-calling, and now announcing to all she regretted asking people to vote for President Marcos Jr. Kolom po ito ni Matibag, bagong NBI Chief. Inappoint ng ating Pangulo. Now you know kung bakit inappoint. While her father, sabi dito, for 6 years of her father's incumbency, asking people to vote for President Marcos Jr., regretted. This is because Inday Sara is a real bratinela. Tinawag niyang bratinela. She is used to getting what she wants. For 6 years,
of her father's incumbency, she was spoiled with confidential funds. As mayor of Davao, while her father, in his last year as mayor of Davao, got only 130 million in confidential funds, Sara was averaging 450 million during the pandemic years. Hindi po. Yan yung confidential funds ni Sara. 450 million, Davao Mayor. A few years back, she maneuvered the ouster of her father's own party mate, Davao Representative Pantaleon Alvarez, as Speaker of the House in favor of then Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. It was no less than President Duterte himself who admitted it. Maraming alam si bagong NBI director kasi kalyado ni Digo at kapartido, dating Secretary General. Malaming alam sa mga Duterte, lalo na kay Sara, ang bagong inappoint ng ating Pangulo na NBI Chief. Now you know kung bakit siya inappoint. At sa panahon pa na yung impeachment trial kay Sara ay sisimula na. At least doon sa Congress muna. At ang sabi ko sa inyo, sa Congress, magtatagal yan muna doon para mag-present ng mga mini trial na yan. Talagang ano yan si Inday, sabi ni Matibag. So be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao, sabi ni Matibag. It was last year that they attempted another coup, this time against Speaker Martin Romualdez. Yan, binabasa ko. Baka isipin ninyo, nag-imbento akong kwento. Yan o. It was last year that they attempted another coup, this time against Speaker Martin Romualdez, when she and her political allies did not get the numbers to make it happen. She resigned from the Lakas Party, where she was chairman, because she claimed she cannot be poisoned by political toxicity. Kaya may tiwala yung ating Pangulo dito kay Atty. Matibag. Marami siyang alam. This is exactly the pattern of behavior of Ibra-Tinela. Blame others for your own incompetence. In her poorly scripted interview to defend her budget of more than 2 billion, she pointed to the Speaker and the Appropriations Committee head as the two persons who control the budget. Well, tell that to others who don't already know. Of course, Congress has the power of the purse. This is the Constitution. That is why she salivates, naglawayan niya. Matindi yung salivates. Pinaglawayan niya na to control the Speaker. The same way, she controlled the speakership in the persons of GMA. And Lord Alan Velasco, when she was the first daughter, gusto kong sabihin, kahit si dating President Gloria Macapagal Arroyo, pinapaikot sa palad ni Sara. Matindi, powerful ang kwan niya. Kasi anak siya ng Presidente. Pati si Lord Alan Velasco. Hindi ako nagsabi nito binabasa ko yung column ni Atty. Matibag. Baka ikagalit ninyo ako. Huwag kayong magagalit. Tagapagbalita lang ako. After realizing her power plays have been ineffective in the Marcos administration, she resorted to the narrative of political instability to destroy the incumbent president by questioning his fitness to rule. Obviously, the leaders of Congress want to scrutinize her budget and how she might spend it since she is fanning political instability. Only recently we found her on social media giving polvoron to a school kid. Nakita ko to. Patama sa ating Pangulo yon. Tapos pa-picture siya, pangiti-ngiti. Pang-intriga. Kasabay ng pulburon video na fake. Masarap yan, nakaka-addict, si Quip. This is the kind of thing she is good at. Sabi ni Atty. Diyan siya niya magaling. Matibag. Her allies, the likes of Harry Roque, Maharlika Jonathan Morales, si Maharlika, Cathy Binag et al., will stop at nothing
to the extent of manufacturing forgeries such as pulburon, deepfake videos to create chaos. Naiintindihan na ninyo kung bakit siya in-appoint as NBI chief? Inday Sara, Harry Roque, and their unruly fanatics are now claiming that we have been duped, na bodol tayo. They shout, well, indeed, we were duped by this Bratinela, Inday Sara. Ang nambodolan niya sa atin, si Sara, sabi ni Attorney Matibag. Yan man lang po yung end ng kanyang column. Published sa Daily Tribune noong 2000, matagal na to, 2004. September 12, 2004. Attorney Melvin Alvarez Matibag, published September 12, 2022, Daily Tribune. Paano naging fake news yan? Kaya ako po, pinapakita ko sa inyo ang sources natin, credible source. Hindi yung tulad ng yung bungi. Alam niya pala na fake yun. Pinost niya, tapos nag-vlog siya para for views lang. Ayun, na NBI. Pinasuhan po ng NBI. Maraming salamat sa panonood po ninyo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.